Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang Team Husband and Wife. Welcome to my YouTube channel. Ang isi-share ko po ngayon sa inyo, yung ako naman po nagkaanak na. So, yung panganay kong babae, dalawa lang po sila. Hindi po ba pag tayo na po nagiging nanay, as may anak na tayo, lalo na kung babae yung anak natin, halos ayaw natin padapuan ng langaw o anumang bagay, iniingatan natin siya. So, sa madaling salita, so, kasi matagal nga po siya nasundan, nakapagtapos naman po siya ng pag-aaral. Natapos niya po yun kasi ang sabi namin sa kanya, pilitin niyang makatapos ng pag-aaral. Yun ang sinabi namin sa kanya. So, ginawa naman niya. Nung nakatapos na po siya nag-aral, bali 21 years old na po siya noon. Nagtrabaho po siya. Sandali lang, nakapagtrabaho siya. Tapos, yun nga, nagkaroon ng boyfriend. Tapos, ayun na. Nag-asawa na siya. Anong gagawin natin? Siyempre, wala tayong magagawa. Hindi po ba? Yun ang nangyari sa kanya. Kaya lang po, ang ibig ko sabihin, hindi naman po kasi tayo pwedeng mamili kung anong gusto ng anak natin. Hindi po tayong ang magdidesisyon kasi may sarili po silang mga pag-iisip, may sarili po silang buhay. Tayo ay magulang lang po nila. Hindi po natin sila pwedeng pangunahan kung anong gusto nilang mangyari sa buhay. Ang magagawa lang natin bilang magulang magpapayo sa kanila na huwag sana silang maligaw ng landas. Yun naman ang papel natin bilang mga magulang. Kaya lang kung minsan ang ating mga anak, kung sila ay nagpapadalos-dalos ng mga desisyon, kapag nasaktan sila, masakit po sa kanila kung ano man ang nangyayari sa buhay nila, lalo na tungkol sa pag-ibig, mas doble po ang sakit natin bilang mga magulang, hindi po ba? Lalo na kung mayroon na po silang anak, kawawa po ang mga bata. Minsan ho, mayroon po sa akin isang kaibigan na lumapit. Yan nga ang nangyari sa kanya, broken family po siya. Ano po ang gagawin natin sa ganyang sitwasyon? Magpapayo ka hanggang sa kakayanan mo lang. Hindi mo pwede siyang, ganito ang gawin. Hindi po pwede yun. Kailangan payuhan mo po siya ng tama. Kasi kaya nga siya lumapit dahil nga sa may problema siya. Alam niyo ho, hindi na ho naiiba sa akin itong tao na ito. Masakit, napakasakit. Kasi kung minsan no, ang mga bata ang nasasaktan, lalo na kung nagsasalita na yung bata, nakakaintindi na, kawawa po yung bata. Minsan may nagtanong ho sa akin ng ganito, ano po ba ang gagawin ng isang tatay kung halimbawa kasal na po sila ng nanay nila at meron pa po silang ibang minahal yung tatay nila? Napaisip po ako, hindi ko po alam kung anong isasagot ko dun sa bata ninyo. Kasi naawa po ako dun sa bata. Sabi ko lang sa kanya, ang sinagot ko, hindi mo pa naiintindihan kasi bata ka. Bakit daw tayong mga matatanda kapag nagtatanong sila tungkol sa mga ganyang bagay, lagi na lang natin sinasagot sila na hindi mo pa maiintindihan kasi bata ka pa. Yun po ang inaano sa akin ng bata yun. Napakalawak na ng pag-iisip ng mga kabataan ngayon. Ang akin lang, yun na, pumasok kayo sa responsibilidad. Sana yung tatay, yung nanay, maging responsibilidad din sila sa kanilang mga obligasyon, lalo na sa mga anak-anak nila. Kasi kawawa yung mga bata, kapag naghihiwalay po yung mag-asawa, sino po bang nahihirapan? Hindi po ba yung mga bata? Yung kasalanan sa kanilang dalawa, yung mga bata ang nagsasakripisyo. Hindi mo naman pwedeng sabihin kapag naghiwalay yung mag-asawa, kasalanan mo kasalanan mo. Hindi naman po pwede. Parehas po silang may kasalanan.
Kasi kung ito yung partner mo ay naligaw ng landas, hindi sila gumawa ng paraan para maayos sila. Naging mahina sila. Alam naman natin, tayong mga Pilipino, ang tukso nasa tabi-tabi lang yan. Kung ikaw naman ay may pamilya na, dapat alam mo yung gagawin mo. Ang akin lamang ay nag-a-advise lang kung sa halimbawa sa sarili natin nangyayari yan, wala tayong pakialam sa kapaligiran natin. Ang importante, nasusulog natin ang ating mga problema sa pang-araw-araw. Kaya lang po, yun sa sitwasyon na yun, kawawa po ang mga bata. Kawawang mga bata sapagkat ganyan ang nangyayari sa magpa-partner. Ako po, nung ako po, yun na, dumating na ako sa ganung sitwasyon. Pinilit kong inalam, kahit na walang nagturo sa akin, pinilit kong inalam kung anong responsibilidad ng isang babae sa asawa niya. So sana yung mga kabataan na nagmamadaling mag-asawa, pag-isipan nila maigi, hindi yung pag nag-asawa ka, yun na yun. Hindi eh. Maraming pagsubok ang dumarating sa mag-asawa. Kung hindi nyo kayang paglabanan yan, eh, masisira yung pagsasama nyo. At saka ang pinaka-dabis, yung talagang may ugnayan kayo sa Diyos. Marunong kayong manalangin sa pang-araw-araw. Kasi po, kung hindi, para ba kayong nasa walang nagga-guide sa inyo, walang nag-ahari sa inyo na Panginoon. Ako yun naging experience ko sa ganyan. Hindi man ako ganun kagaling tumawag sa kanya, pero hanggat maaari tawag dito tawag po ako ng tawag, dasal po ako ng dasal sa kanya. Alam ko naman po na naririnig niya tayo sa bawat panalangin natin sa kanya kapag meron po tayong mga problema. Sana ang akin isipan natin, lalo na ngayon mga kabataan. May anak din akong binata, lalaki ng aking anak. Yun din ang sinasabi ko sa kanya, kung kaya mo na yung mga ganyang bagay, hindi gawin mo. Pero huwag kang papasok sa isang responsibilidad kung hindi mo kaya. Kasi pag ginawa mo yan, kawawa ang magiging anak mo. Sila ang magdudusa sa mga problema ng mga matatanda. Ganun po ang aking ina-advise lagi sa mga anak ko. At yun nga, ibinabahagi ko po ito sa inyo na ang mga anak natin, lalo na kung babae, iniingatan natin ng gusto. Kapag nasasaktan sila, mas doble po ang sakit na ating dinadanas. Sana huwag po magpadalos-dalos yung mga kabataan sa ngayon. Kasi ang hirap ng buhay, wala ka nang makain, tapos sasabayan mo pa ng mag-aasawa ka, lalo na kung wala kang trabaho. Napakahirap po. Mag-isip-isip mabuti kung yun po ang paplanuhin ng isang mag-asawa, pag-usapan din maigi kapag may problema, hindi yung parehas kayo nagbabangayan, away dito, away doon, hindi yung maganda. Akin lang advice yan sa mga kabataan sa ngayon, dahil ako naman po yun na, may anak din po ako, hindi po nawawala yung pangaral ko. Minsan niya nagagalit na ho sila sa akin, lalo na yung aking anak na lalaki. Paulit-ulit na lang daw ako, paulit. Siyempre, tayong magulang, di ba? Sino bang may gusto na maging broken family yung anak mo? Di ba? Wala naman. Lahat naman ng magulang hanggat maayos yung sitwasyon nila. Pag nag-asawa sila, maayos. Di ba? Nasa magandang kalagayan na sila. Kasi, paano kung yun nga, nagkaanak ka na? Di ba? Yung bata na naman ang magsasakripisyo. Ayusin hanggat maaga ang problema ng mag-asawa. Pero kung talagang hindi na maaayos, sana ang mga bata huwag pababayaan. Kasi sila ang nagdadala ng problema ng mga magulang nila. Yun lang po. Sana nagustuhan nyo yung aking payo sa inyo. Maraming salamat po.